Po, isang pinagpalang umaga po, natapos tayo sa ating panalangin. At ngayong umaga ay hinihingi ako ng pasensya sa inyo sapagkat wala kayong handout na hawak ngayon. Kasi nasira po yung printer natin at nakalagay end of the pad na daw po. Yung meron palang meron talagang kaya lang niyang i-print yung printer ng mga pages at nag-end na po. Matagal-tagal naman na po kasi yun na nagagamit. So, help us to pray na time will come, i-provide ni Lord yung mga kailangan natin sa church, especially yung printer po natin na palitin na po at hindi na po magagamit. Ngayon po, idadako tayo sa ating pag-aaral dito sa Discipleship Training Class at nagpapatuloy tayo sa pag-aaral natin ng Katekismong Heidelberg. At alam natin na sa Katekismong Heidelberg ay tinuturuan at tinutulungan tayo upang mas simple nating maintindihan at maunawaan ang Kristiyanong pananampalataya. Na hindi lang ngayon nagsimula, kundi noong 1563 ito nasulat sa napakabatang reformasyon. Ating inaaral na ang Katekismong Heidelberg ay nagbigay sa atin ng glimpse sa kabuuan na ano ba ang tanging kaaliwan ng Kristiyano sa buhay at kamatayan. Kasi what is our only comfort sa buhay natin at sa kamatayan? Of course, sinagot yon na ang tanging kaaliwan natin at kasapatan sa buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa Kanya lamang po. At malinaw po yan yung sinabi ni Paul sa Pilipos 1:21. Ngunit para sa akin, si Kristo ang buhay at ang kamatayan ay pakinabang. Pero, hindi ho natin dati may experience yung kasapatan na yun o yung mga taong wala pang relationship kay God. Kasi ang katotohanan po, because of their misery, sa kanila pong pagiging makasalanan. Kaya pinalagay doon, sa Lord's Day po, paano natin mararanasan ang kasapatang ito kay Kristo? Una, dapat daw po natin makita kung gaano tayo kamakasalanan. Yung our great misery, pinakita doon. Dapat alam natin na tayo ay makasalanan, nahulog sa kasalanan, nang nahulog si Adan at si Eva. Wala pong exempted sa kasalanan na na-impute, na naipasa o salin ni Adam nung nahulog siya sa kasalanan. Malinaw po yan sa Romans 5:12 na pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan at sa pamamagitan niya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Awit 51 verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng iluwan. Malinaw po na lahat ng tao ay na-impute, nasalinan ng kasalanan because of Adam fall in Genesis chapter 3. Now, paano daw natin mararanasan yon? At paano tayo makakaalis sa pagiging miserable natin o pagiging makasalanan? Well, ang sagot po ay walang iba, kundi this is the work of the triune God. At yun yung tinatalakay natin ngayon. Na nakita natin na mayroong isang Diyos sa tatlong persona at tinignan natin doon sa article 7 na ano yung artikulo ng Kristiyanong pananampalataya. Yan ang tanong dun At ang artikulo ng Kristiyanong pananampalataya ay binuod ng Apostle Creed. Ano ba yung Apostle Creed? Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng may lalang ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Sumasampalataya ako sa banal na Espiritu. So, ibig sabihin, ang Diyos na pinakilala ng Biblia na maaari lamang magbigay sa atin ng kaligtasan upang hindi natin maranasan ang kapahamakan sa impyerno or makalaya tayo sa miserableng buhay ng pagiging makasalanan natin ay maliban lamang po sa gawa ng isang Diyos sa tatlong persona. Well, mga kapatid, naaral na natin sa Lord's Day 9 and 10 ang patungkol sa ang Diyos Ama. Naaral po natin yon, ang Diyos Ama. Now, every time na gagawitin po natin ang salitang Diyos, dapat po, we have article, the. Ang ibig sabihin po, ang Diyos Ama. Kasi absolute po yon, nagpapakilala po yon na ibig sabihin, yung Diyos
Ama ay Diyos po siya. Of course, alam natin, na-explain ko na po yan. Now, there is one God. In Deuteronomy 6, sabi doon, dinggin mo Israel, meron lamang iisang Diyos. Naaral na po natin. Now, yung one God na yon ay pinakikilala ng bansang Israel ng ating Panginoong Diyos sa panahon ni Moises. Pero saan ba natin makikita na yung three-person? Well, ang linaw niya, paulit-ulit kong binabanggit sa inyo, sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi ron, at ngayon, sinabi ni Elohim, ni Yahweh, ngayon, lalangin natin ang tao, atin siyang gagawing kalarawan natin, at nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Malinaw po na sa Genesis 1, 26-27, in verse 26, there are plurality of person in one God. Sabi doon, let us created man in our. So, our and us, that is plural. And that is referring to the triune God, the three-person. And in verse 27, nasabi doon, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanya larawan. Ano sabi doon? God created man in His own image. That is the singular. Now, we are thankful to our God because now, we are already napag-aralan na natin sa Lord's Day 11, yung ang Diyos Anak. Tinalakay natin doon bakit ang anak ng Diyos ay tinawag na Jesus na tagapagligtas. Pero tinalakay din natin doon sa Lord's Day 11 na hindi porke si Jesus ay namatay na sa cross, ibig sabihin nito, yung kamatayan ni Jesus sa cross ay automatically nagbigay na ng kaligtasan sa lahat ng tao. Man are not passive when it comes to their salvation. What? Bakit po? At ano po? Well, alam natin, ang tao hindi niya kayang mag-response sa salvation dahil spiritually dead po siya. Pero after po, nabigyan siya ng banal na espiritu ng spiritual life, yung spiritual awakening or naranasan na niya ang born-again experience, magiging active po ang tao. Meron po siya magiging response na inilagay ng Panginoon sa puso niya. At ang response po na yon, lalagay ng banal na espiritu sa puso niya. At ano po yon? Pananampalataya kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin po, ang tao, meron siyang dapat maintindihan muna. Yung pananampalataya na yon, kailangan absolutely may dalawang elemento. Ang unang elemento ay knowledge to the Word of God. Knowledge to what Jesus has done for us. Knowledge to the nature and attribute of Jesus Christ. He is God and He is man. Ano pa? Yung paniniwala natin sa Diyos. Tapos yung trust, yung pagtitiwala. Ngayon, pinag-aralan natin sa Lord's Day 12. Kung maalala niyo po, last Sunday, discipleship training class natin, may question and answer sa 31. Bakit siya tinawag na Kristo? Naalala niyo pa po yun? Kasi ganito ang sagot. Sapagkat siya, ang itinalaga ng Diyos Ama, ang pinuspos ng Banal na Espiritu upang maging pangunahing propeta at guro na lubos na nagpapahayag sa atin ng lihim na panukala at kalooban ng Diyos tungkol sa ating katubusan. At upang maging ating punong saserdote na sa isang pag-aalay ng kanyang katawan ay tinubos niya tayo at patuloy na namamagitan sa Ama para sa atin. At saka upang maging ating walang hanggang hari na nangangalaga sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu at nagtatanggol at nagpapanatili ng ating kaligtasang tinubos niya para sa atin. So alam natin na the word Christ means anointed one. He was separated of the triune God, the Father and the Holy Spirit para sa kanyang tungkulin. At ang tungkulin ni Jesus Christ, when He became man, 2,000 years ago na, and even in His ministry now, to His church, ay wala pong iba, siya ho ay dakilang propeta. Ang prophet po ay nagpapahayag ng salita, ibig sabihin, Jesus Christ rule in His church by His word. Ala na pong iba, sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, the written word of God, the ministry of Jesus Christ as the great prophet, ginagawa po niya dito sa church natin. At pangalawa,
He is the great high priest. Ano po ang ibig sabihin doon? Siya po ay tagapamagitan natin. Sa pamamagitan po ng mga prayers na ginagawa natin, we asking God the Father through the name of Jesus Christ. And ginagawa po natin ito sa pagpo-provide ni Lord Jesus sa lahat na pangangailangan sa kanyang church. At pangatlo, He is the King. Ano ang ibig sabihin ng King? This is the equivalent of the Lordship of Jesus Christ in His church. Ibig sabihin po, nagro-rule si Jesus dito sa kanyang church through His Spirit and His Word. Ngayon tanong, Jesus Christ now seated in the right hand in the throne of heaven. Ngayon, ang tanong, paano nangyayari ngayon yon? Of course, naaral natin yon. Nag-separate si Jesus Christ ng mga manggagawa niya upang gawain ang kanyang tatlong tungkulin ito. Hindi sila propeta, hindi sila hari, hindi sila saserdote. Pero yung ministry ni Jesus Christ, ipinagkatiwala niya ngayon doon sa isang local church na nilagay niyang manggagawa. And Jesus Christ, pinipresent siya as a prophet ng pastor. Ibig sabihin, yung pastor, ang tungkulin ng pastor ay tagapangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos. At pinipresent naman po si Jesus Christ sa loob ng church ng mga deaconess or deacons sa pamamagitan ng Ministry of Mercy and Ministry of Health and administrating to provide all the needs of the church when it comes to practicality and of course in the same time, spirituality. At si Jesus Christ, pinipresent po ng elder sa loob ng church and pastor as a king na nagro-rule sa loob ng simbahan gamit po ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Pero tingnan niyo po, ang pastor, ang council, ang elder, ang deacons or deaconess, hindi po sila propeta. Wala pong propeta na ministry sa church. Wala pong ministeryo ng pagiging priest sa loob ng simbahan, literal na title or pagiging hari. Pinipresent o nire-represent lamang po ng mga pastor, elder, or deacons, or deaconesses, or council sa ang ating Panginoong Hesus Kristo. Now, pupunta tayo sa napakahalagang katanungan sa question 32 ng Lord's Day 12, question 32. Alam niyo, kung dala niyo po yung handout ninyo last Sunday, nandun po yun eh. Nandun po. Doon po tayo sa question and answer 32. Ang tanong naman ngayon, subalit bakit ka naman tinawag na Kristiyano? Ang totoo po na mga anak ng Diyos, ang totoo po na church ay tinatawag yung lahat ng kaanib dito na Kristiyano, Christian. Now, meron ako blood doon no? Saksak ko doon. Christian. Now, ang salitang Christian ay may dalawang praise of word o praise na salita. Yung una, Christ, at saka yung kasunod, iyan. Di ba? This is coming from the word Christ, Christ Himself, and the word iyan ay followers. So, ang salitang Christian ay followers of Christ o tagasunod ni Jesus. Now, saan ba tinawag yung mga disciples na Christian? Sa Bible po, sa Biblia po, hindi po agad tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Alam niyo kung ano tawag sa kanila? Ang tawag sa kanila ay alagad, disciple, followers. Yan po yung mga tawag sa kanila. Mga alagad, mga disipulo, yan yung mga followers. Tapos tinawag din silang grupong the ways o yung sa daan. Ibig sabihin. Pero, doon po sa Gawa chapter 11 verse 26, doon po unang tinawag ang mga alagad na Kristiyano. If you want to open your Bible, please be with me in Acts chapter 11 verse 26. Ganito po ang sabi ng Word of God. Sa Gawa chapter 11 verse 26. Ang sabi po ay ganito sa verse 26. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Verse 26.
At ng kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia. 1 taong singkat silang nanatili roong kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Napansin niyo po? This is the first time na na-mention po ang word na Kristiyano o Christian. Sa Antioquia po, unang tinawag yung mga disciples o mga alagad na Kristiyano o Christians. Now, kung titingnan nyo, ang sabi ron, yung Christian po na yan, alagad din po sila. They are the followers of Jesus Christ. They are the disciple of Jesus Christ. That's why, kapag sinabi natin alagad o disciple, pwede natin itong i-equivalent na Christian o Kristiyano. Nakuha niyo po ito? So, ibig sabihin, ito yung mga synonyms ng pagiging anak ng ating Panginoong Diyos sa Book of Acts. Kaya ang sabi ron, sa verse 26, ang sabi ron, at doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. So, Christian po tayo. We are Protestant Christian. We are Christian. Kaya, ang ibig sabihin ng Christian, tagasunod ni Kristo, mananampalataya ni Kristo. Pero ang tanong, yung question nga, so bakit ka naman na tinawag na Kristiyano? Mga kapatid, hindi ho tayo naging Christian dahil sa magulang natin. Malinaw po dapat sa atin yon. Hindi tayo dapat naging Christian dahil sa mga parents natin. Hindi tayo naging Christian dahil naging member tayo ng isang simbahan o ng isang church. Hindi tayo naging Christian dahil gumagawa tayo ng mabuti. Meron pong dapat tayong maintindihan. Ang Christian ay hindi po namamana. Hindi po naisasalin. Our salvation and relationship with Jesus Christ, lagi pong individual ito. Hindi mo ito pwedeng dahil yung nanay natin o tatay natin, Christian, mananampalataya, ay automatically Christian tayo, hindi ho. Ang ibig sabihin po, pagiging isang Kristiyano ay individual na karanasan ng isang pagliligtas ni Jesus sa buhay po natin. Now, kapag tinawag tayong Christian, sinagot po yan ng Heidelberg Catechism. Sabi ron, kapag tinawag tayo na Kristiyano, dahil ikaw at ako ay kasapi ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung inyo mapapansin, binigyan ng diin dito yung word na faith o yung pananampalataya. Sabi ko sa inyo, ang pananampalataya, faith itself cannot deceive us. Kasi kapag pinag-usapan natin ang salitang faith, napaka-generic po niya. Ano ibig sabihin dito? Maaari itong gamitin ng lahat ng tao para sabihin niya na may pananampalataya siya sa Diyos. Di ba? Pero alam naman po natin na kahit ang diablo, di ba sa Book of James, chapter 4 po ba yun? Ang sabi ron, chapter 2 yata, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Pero, ang diablo ay sumasampalataya at nanginginig pa. So, pero titingnan natin, bakit yung diablo ay sumasampalataya sa Diyos? Ibig sabihin ba na sinabi ni James na ang diablo o si Satanas ay sumasampalataya sa Diyos? Ibig sabihin ba may relasyon sila sa Diyos? Ibig sabihin ba anak sila ng Diyos? Alam natin hindi. Napakasimple. Self-explanatory lang eh. Si Satan magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? Na ang ibig sabihin ba, may relasyon siya sa Diyos dahil may pananampalataya siya? Kasi ang linaw na sabi ni James, ang sabi niya, sumasampalataya ka sa iisang sa Diyos, di ba? Mabuti yan. Subalit, ang diablo ay nananampalataya at nanginginig pa. Ngayon, ang gustong i-point out dito ni James, yung pananampalataya na mayroon lamang isang sangkap o elemento. Ano yon? Karunungan. Naku. Ang ibig sabihin po, nung sinabi ni James na ang diablo ay sumasampalataya at nanginginig pa, ang ibig sabihin lamang po nito, mga minamahal na kapatid, si Satan
yung word na pananampalataya, ang ibig sabihin po nun, may kaalaman siya, may karunungan siya, at mayroon siyang understanding kung sino ang Diyos. Nakuha niyo po ito? Bakit po? Alam po natin na si Satan o ang Diablo o yung one-third na angel, pinag-aaralan po yan sa Islam, yung angelology. Sila po ay dating angel. Mga angel po sila, angels po sila. Ibig sabihin po, parang ganito lang po yan eh. Kuwari, kami ni Sister Daisy, mag-asawa kami. Tama? Tapos, mga 20 years kaming mag-asawa. Tapos, bigla kaming naghiwalay ngayon. Tama? Tapos, kunwari, ang ginawa, nagkaroon po ng legal na, nasa ibang bansa, yung, tawag doon? Divorce, di ba? Ibig sabihin po ba, dahil wala na kaming relasyon, hindi ko na siya kilala? Kilala ko pa rin po siya. Pero when it comes to my trust, or trust niya sa akin, wala na. Bakit? Kaya nga siya, ayaw na niya sa akin, wala na siyang tiwala sa akin. Tama po ba? Pero it doesn't mean na hindi ko siya kilala. Kilala ko siya. Kaya kahit nakapikit ako, saan siya menonal, kaya ko sabihin, di ba? Kasi nga, naging magkarelasyon kami. Si Satan ganun din po. Kaya na sinabi ni James, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Pero, ang Diablo ay sumasampalataya at nanginginig pa. Why? Ang binibigyan ng diin ni James doon, kilalang-kilala ng Diablo, ng mga fallen angels, kung sino ang Diyos. Bakit po? Kasi nga po dati, servant po sila, nung hindi pa po sila nagre-rebelde sa Diyos. Pero ano kulang sa kanila? Ang kulang sa kanila ay trust o pagtitiwala. Because in the word saving faith o pananampalataya na kapagliligtas, there are two elements of saving faith. Sa iba po, tatlo po ang elemento. Sa iba, ang ginagawa nila, para daw masabi na may totoo kang pananampalataya, may knowledge ka. Knowledge. Kaya rin daw po nun, acceptance, tinatanggap po yung karunungan na yon, yung kaalaman na yon. At dahil tinanggap po yung kaalaman iyon sa puso mo, dapat may trust ka, pagtitiwala ka. Sa report po, dalawa lang po. Kasi yung acceptance at trust, pinag-isa lang po yun. Ano ang ibig sabihin natin dito? Ang ibig sabihin natin dito, ang malaking problema ngayon dito, ay kapag sinabi ng isang Kristiyano na may pananampalataya ako kay Kristo, dahil kilala mo siya because you always read and familiar to the Word of God. Tanungin niyo po ang ibang abogado. Marunong po yan sa salita ng Diyos. Si Satanas po ba well-versed sa Bible? In Matthew chapter 4, ang linaw, sinasabi ng kasulatan. Laging ganyan na sinasabi ni Satan. Satan is always quoted the Word of God. Bakit po? Kasi aral siya eh. Tama po ba? Hindi po porke maalam ang isang tao ng salita ng Diyos, it doesn't mean na he is a genuine and truly Christian. Ang ibig sabihin po nito, kapag tayo ngayon, sinasabi natin na Kristiyano tayo, mananampalataya tayo, pero yung salita ng Diyos na natututunan natin ay hindi natin pinagtitiwalaan in every aspect of our daily lives or living, magkakaproblema po tayo. Dahil ang pinakamahirap po ay trust. Tama po ba? Sabi nung kausap ko nung minsan, Pastor, hindi na po kami, nagkakalabuan na kami. Ang sabi ko, bakit? Ang problema po ay trust issue. Alam niyo na ibig sabihin doon, di po ba? When trust, kapag ang trust ay nawala po, diyan na po nagsisimula ang nagkakaproblema po when it comes to commitment and relationship. Ngayon mga kapatid, ang punto po ngayon dito, if you are genuine and truly Christian, dapat yung pananampalataya mo is active faith. Amen po ba? Ano ibig sabihin na active faith? Well, ang sabi ho ni James Gunn, if not I'm mistaken, in the book of James, please be with me as I read the book of James, yung pananampalataya in chapter 2. So sabi rito, sa chapter 2, verse 14, up to verse 26. Ang sabi doon sa verse 26 ng Santiago chapter 2, patay ang katawang hiwalay sa espiritu
Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Si James, ang sinasabi niya rito, yung isang totoong Kristiyano, may bunga dapat ng mabubuting gawa ang pananampalataya niya. Nawa niya? Hindi niya sinasabi rito na ang gawa ang nagbibigay ng kaligtasan. Kundi ang sinasabi ni James dito, kung totoo kang anak ng Diyos, kung totoo kang Kristiyano, kung totoo kang may pananampalataya kay Kristo, dapat, ang sabi niya, mayroong makitang mabuting gawa sa iyo. Kaya ang sabi niya, sa dulo ng verse 26, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga mabubuting gawa. Gawa chapter 2 verse 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ano ba sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5? You are the light of this world. You are the salt of this world. Ang sabi niya, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. When we are doing good works as a fruit of our salvation, our Father in heaven will glorify. O ano? Naluluwalhati po siya. Kaya, dapat maintindihan natin ito. Kapag sinabi mong Kristiyano ka, dapat alam mo na kasapi ka ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba yung ibig sabihin ng kasapi? You are the members of Christ's body. Amen po ba? Kaya nga yung word na Christian, mga kapatid, ganito lang po yun. Kapag sinabi natin Christian, followers of Jesus Christ, ibig sabihin, you have no authority and prerogative na lumakad ka sa sarili mong kagustuhan lamang. Dapat pag sinabing tagasunod, kung saan pumupunta si Jesus, doon tayo sumusunod. Meaning, kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung nilalakaran natin saan? Sa buhay natin. Meron po ako nakita sa, tuntua ako may nakita ako sa Facebook, yung nanay ng bibe, yung bibing nanay, yung inakay, kasunod lahat. Pansinin nyo po, wala pong humihiwalay sa nanay. Kung saan pumunta yung nanay na bibe, yung lahat ng sisiw, susunod. Nung lumundag na yung nanay doon sa pool, lumundag din lahat yung anak Ganon sila. So ano ibig sabihin nito? Yung mindset ng mga bibing yon, nakatuon sila sa nanay nila. Kung saan pumunta yung nanay nila, doon sila susunod. Naalala ko, nung maliliit tayo, Mother's Day ngayon, di ba naalala nyo ba yung nanay nyo pagka-aalis? Tapos, alam na hindi ka sasama, di ba nagkakasat tayo? Dahil gusto talaga natin sumama. Naranasan ko yan pagka pupunta yung nanay namin sa Pangasinan, gusto ko kasama ako. Kaya ang gagawin ko, mag-iiyak ako pero hindi rin naman din ako isasama. Pero bakit? Kasi gusto ko sumama. Because we are totally dependent sa mga parents natin nung maliliit pa tayo. Tama po ba? In the same way, as we are growing spiritually as a Christian, hindi ho nawawala yung total dependency natin sa ating Panginoong Jesucristo. At katunayan, sinasabi rito, we should apply the Word of God sa buhay po natin as application of our salvation upang makita na we are truly and genuinely having faith, saving faith to the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Yun yung gusto ipakita. And now, hindi lamang po yun. Yan ay makikita natin sa 1 Corinthians 6:15, pero may binabanggit pa po ron, pangalawa. At magkagayon, ako'y kasali sa kanyang pagtapuspos ng banal na Espiritu. If we are truly Christian, we are what? Filled with the Holy Spirit. We are filled with the Holy Spirit. Now, ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Holy Spirit. Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 11 to 13, na tayong lahat na nakipag-isa kay Kristo ay sinelyuhan ng banal na Espiritu. Na tayo ay binigyan ng tanda ng kaligtasan at ang banal na Espiritu. Ano pa yung sabi? Titus chapter 2, ang sabi doon, ibinuhos sa atin
ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Ano yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3? Ang inyong katawan ay templo ng Diyos at ang Espiritu Santo'y nananahan sa inyo. Ano ang sabi ng John chapter 3? Na binord naging tayo ng Espiritu Santo sa ating espiritu. And now we are sealed of the Holy Spirit. And our bodies is the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in our bodies. So malinaw po mga kapatid, na when you say you are Christian, wag mo sabihin na wala akong kapangyarihan to overcome my weakness, to overcome my sin. Yes, sa kakayanan natin, hindi ho natin kayang tagumpayan ang kasalanan. Tama po ba? But because of the grace of God and the Holy Spirit and His Word, God help us, and in fact, He is dominating us upang ma-overcome natin ang lahat ng kahinaan at kasalanan na mayroon po na natitira pa sa atin. We should not dependent sa lakas ng katawan natin at karunungan. Nagdidepende po tayo sa kilos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. That's why when you say you are Christian, una, meron kang saving faith, pananampalatayang nakapagliligtas, namumuhay ka sa pananampalataya mo kay Kristo. Pangalawa, binigyan ka ng banal na espiritu. Naselyo ng iyong kaligtasan. Nasa iyo ang banal na espiritu upang magtagumpay ka. Yung pangatlo, ang sabi po dito, upang aking maipahayag ang kanyang pangalan. Ang pangatlo po, hindi ka naging Kristiyano upang hindi mo maipahayag ang kapangyarihan ni Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. We have responsibility and accountability as a Christian. And we are the mouthpiece of Jesus Christ. Ano ba ibig sabihin? Tayo yung bibig ni Jesus eh. Tama po ba? Na kung saan kailangan nating ibahagi, kailangan nating ituro, kailangan nating i-share ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi rin, upang aking maipahayag ang kanyang pangalan. As a Christian, pinapahayag mo ba si Jesus ang kanyang pangalan? Pinapahayag mo ba si Jesucristo sa mga tao sa pamamagitan ng pagbabahagi mo ng kanyang mga salita? Yan ang gustong ipakita sa atin dito. Ang sabi, upang aking maipahayag ang kanyang pangalan. We are the bearer of the name of Jesus Christ. Kailangan po natin dalahin ito. Hindi lang natin ito dinadala, kundi in every aspect of our lives, whether you are Christian, nagtatrabaho ka, nanay ka, ano man ang ginagawa mo, bahagi ng pagiging Kristiyano mo ang pagpapahayag ng pangalan at ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, in Acts chapter 8, verse 4, noong time na nasa ilalim ng persecution ang mga sinaunang Kristiyano, ano ang sabi ng Gawa chapter 8? Ang sabi ho doon sa Gawa chapter 8, sundan nyo lang po ako, sorry po. Okay, Gawa chapter 8, verse 4, ang sabi ron, nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Nakita nyo? Hello? Yung po yun eh. Saan man sila makarating, pinapangaral nila ang salita ng Diyos. Kaya alam nyo ho ba ano yung nangyayari dito? Tingnan nyo ho yung chapter 8, verse 1. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Si Pablo po ito. Si Saulo siya noong una, pero naging Esteban. At nagsimula ng araw na iyon, ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat na sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang pananangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinabalanggo maging lalaki at maging babae. Anong meron? Persecution. Tama po ba?
pinapatay. Si Esteban, pinatay na. Ano yung ibig sabihin nito? Pero, nakalimutan ba ho nila na ipahayag ang pangalan ni Jesucristo? Ibahagi ang pangalan ni Jesucristo? At sinabi nila, nako, pinipersecute na tayo, baka pagka nag-share tayo ng Word of God kay Aling Maria, patayin din tayo. Tama po ba? Pero hindi ho nila iniisip yun eh. Tingnan nyo ang verse 4, ang sabi, nangalat ang mga mananampalataya. Nagtawatak-watak po sila at ang sabi, at saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Malaking S yung salita. Meaning, salita ng Diyos. Ngayon, natanong natin, ano yung salitang pinapangaral? Ang original language po nito, gossip. Alam niyo salitang gossip? Chinichismis. Kinukwento. Hindi mo sila lahat mangangaral. Pero, saan man sila makarating, ang sabi doon, pinapangaral nila, binabahagi nila, sineshare nila ang salita ng Diyos. So, ganun pala. Hello? Pag Christian tayo, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Kailan niyo po binahagi si Kristo? Hello? Kamusta po ang pagbabahagi natin kay Kristo? Sa simpleng salita, kailan natin binahagi yung kamatayan at pagkabuhay ni Jesus? Kailan natin sinabi na si Jesus ay God na tao? Kailan natin sinabi na si Jesus lang ang nag-iisang tagapagligtas natin? As a Christian, we have responsibility and accountability to share Jesus Christ to unbelievers. Tayo rin po ay may responsibilidad at accountabilidad na bilang isang Kristiyano ay maging part tayo ng pag-i-encourage ng Word of God sa kapatid nating nanghihina. Kapag nakita natin yung asawa natin, asawa nyo, kapag nakita nyo yung anak nyo o sino man o kapatid natin, bahagi tayo na magpalakas sa kanila, kapatid, doon mo yung iyong paningin kay Kristo. Amen? Yung pala yun. Kaya yung una, kapag sinabi natin Kristiyano tayo, yung pananampalataya natin, tama. Kay Kristo, may saving faith tayo. Pangalawa, kapag sinabi natin Kristiyano tayo, ang Holy Spirit nasa atin. Kasama natin, selyo. May selyo ng kaligtasan tayo, ang Banal na Espiritu. Pangatlo, kapag sinabi natin Kristiyano tayo, nagpapahayag tayo patungkol kay Kristo. Pangapat, mga kapatid, at italaga ko ang aking sarili nang may pagpapasalamat sa Kanya bilang handog na buhay. Ang Kristiyano, sumasamba sa Diyos. Amen po ba? Hello? Amen? Ang Kristiyano, sumasamba sa Diyos. Ang Kristiyano, naghahandog ng buhay sa Panginoon. Kaya nga, di ba, ang salitang Christian, kanina sinabi ko na, tagasunod ni Kristo. Malinaw po sa Book of Acts chapter 8, kanina lang tinalakay natin, na nasa ilalim sila ng persecution, ng pag-uusig. Pero hindi nila sinabi, Oy, Maria, Jose, si Esteban namatay na, pinersecute, wag na natin i-share si Jesus. Hindi ho eh. Ang sabi ng verse 4, saan man sila makarating, chinichismis nila, kinukwento nila, ibinabalita nila, sinasabi nila kung ano si Jesus sa kanilang mga buhay bilang Kristiyano. Are you willing to offer your life to Jesus Christ? Yun ang sabi eh. Ang sabi rito, kapag sinabi mong Christian ka, meron kang thanksgiving and praise para sa Panginoon. Dapat sumasamba ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Tingnan niyo po yung kapitbahay ninyo. Sabi niya, Christian siya. Pero pag araw ng Sunday, saan mo siya makikita? Doon pa lang po may problema na eh. Kasi pag sinabing Christian, tagasunod tayo ni Kristo, kung inuutos ni Jesus na ihandog mo yung buhay mo sa akin, anak, mamuhay ka ng naayon sa aking kalooban at sa gawa at udyok ng Banal na Espiritu, siyempre, ihandog natin yung buhay natin doon. Tama po ba? Kapag sinabi ni Jesus, through the Word of God and His Holy Spirit, anak, i-worship mo ako sa buhay mo. Especially every Sunday, siyempre, susunod tayo. Yan ang totoong Kristiyano. Amen po ba? Ang totoong Kristiyano ay totoong nagpapasalamat sa Diyos at totoo na ang buhay niya ay inihandog na niya kay Kristo. Ito pa po.
At saka sa pamamagitan ng malaya at malinis na konsensya, ay malabanan ko ang kasalanan at si Satanas sa buhay na ito. Ang totoong Kristiyano, araw-araw ay nakikipaglaban sa gawa ng dyablo at sa gawa ni Satanas. Kaya pag sinabi nyo sa akin, Pastor, hindi ho ako nakikipaglaban sa kasalanan. Pastor, hindi po ako nakikipaglaban sa gawa ng dyablo at ni Satanas sa buhay ko. Questionable po yon. Meron po akong nabasa, kung sa iyong pananampalataya ay hindi ka mamumuhay ng kakaiba sa dati mong pamumuhay, walang makakapuna sa iyo. Tama po ba? Pero kapag Kristiyano ka na at nabuhay ka na ayon sa salita ng Diyos, kahit hindi magsalita ang tao, may mapupuna sa iyo. Tama po ba? In other words, the true and genuine Christian is always engaged saan? Sa pakikipag-battle niya against sin. Against the scheme of devil and Satan. Malino po yan mga kapatid. Kaya ang sabi rito, tayo araw-araw, ang gusto natin, maging malinis yung konsensya natin through the Word of God. Tapos, patuloy tayo na humihingi ng grasya at awa ng Panginoong Diyos at sinasabi natin, Panginoon, di ko po kaya ito eh. Dahil alam ko na sa bawat pamumuhay ko rito, ang isipan ko ay posible na mapuno at magkaroon ng impluwensya ng kasalanan. Imposible na sa aking pamumuhay, kapag estudyante ko, ay meron ako na makakasalamuhan na hindi mananampalataya. Tama po ba? Na mako-compromise ang aking pagiging isang Kristiyano at pagiging anak mo. Hindi lamang sa mga estudyante, kundi sa mga nagtatrabaho o saan mang aspeto ng mga tao na naroroon siya. Kapatid, sabi nga ng Bible, when it comes to our engagement to the battle against sin, there is no peace. Totoo po yun. Wala pong kapayapaan. Ang isang Kristiyano, totoo mayroon tayong peace of mind eh. Tama po ba? Pero ang totoong Kristiyano, hindi tumitigil na nakikipagdigma. Totoo yun. Tama po ba? Saan sa pakikipagdigma? Hindi mo tinitigma ang literal, yung mga taong nakapaligid sa iyo. Pero may digmaan po sa isipan at sa damdamin ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Meron digmaan. Alam po natin yan. We need to be honest sa buhay natin. When we saw to the Facebook ang mga bagay na nagiging newsfeed natin, there is a battle in our mind. Tama po ba? Kapag may narinig tayong salita na hindi natin nagustuhan, may labanan sa pakiramdam natin. Tama po ba? Ibig sabihin, as a Christian, we have always engaged in battle. Amen? Battle in what? Yung damdamin natin, yung isipan natin, na pwedeng makaapekto sa ating relationship sa Panginoong Diyos. But you know, ang sabi ng banal na kasulatan in Romans chapter 8, sabi, we are more than conqueror through Jesus Christ who saved us. Siya po ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. So nakita na natin, bakit ka tinawag na Kristiyano? Una, ikaw ay miyembro ng katawan ni Kristo. Gabungan ng kaligtasan mo na may pananampalataya ka lamang kay Kristo. Amen? You look always your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Pangalawa, may banal na espiritu na kasama po tayo sa buhay natin. Na siya pong nagpapatagumpay sa atin at gumagabay sa araw-araw na buhay natin. Pangatlo, ginagamit natin ang ating buhay upang ang pangalan ni Jesucristo ay ibahagi natin sa mga tao. Pang-apat, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos as an act of our worship and we are totally offered our lives to the Lord. Pang-apat po yun. At ang panlima, tinignan natin, if we are genuine and truly Christian, we are always engaged to the battle every day sa buhay po natin sa kasalanan. At panghuli ay ito. At pagkatapos ay magharing walang hanggang katapusan sa lahat ng nilalang kasama niya. Yung pang-anim po, tinitiyak po na salita ng Diyos based on 2 Timothy 2:12 na lahat po tayo, mga kapatid, ay merong pagtatagumpay. At the end of our lives in this world, alam natin na we have eternal life.
At doon nagtapos ang paikipagdigma natin sa ating mga kasalanan. At makikita na natin na mukhaan ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung ibig sabihin kung bakit tayo tinawag na Kristiyano. Kaya ang pagiging Kristiyano, katulad na sinabi ko kanina, hindi po sa pangalan lang. Kapag sinabing Kristiyano ka, meron po itong malalim na implikasyon sa buhay nating lahat. Na una, alam natin na we are members of Christ's body, katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. May salita ng Diyos na nasa puso natin, nasa isipan natin, at nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos na meron po tayo. Pangalawa, yung banal na Espiritu po. Pag Christian tayo, yung banal na Espiritu, hinahayaan nating sakupin yung buhay natin. At namumunga po ito sa buhay natin ng pagmamahal. Malinaw po yung pangatlo, dapat maintindihan po natin, kapag Christian tayo, dala-dala natin ang pangalan ni Kristo. Kaya dapat ipinapahayag natin siya, binabahagi natin siya, tinuturo natin siya, dinadala natin siya in any aspect ng buhay natin, verbally, and minomodel natin yung totoong kaligtasan at pananampalataya natin sa Panginoon. Pang-apat, dapat meron tayong pagpapasalamat, meron tayong pagsamba sa Diyos, at dapat yung buhay talaga natin, completely and totally inoffer na natin kay Kristo. Panlima, ibig sabihin, every day we are engaging to the battle. Nakikipaglaban po tayo sa kasalanan. Kapag Christian ka, every day nakikipag-battle ka sa kasalanan. Amen? Meron po bang kasalanan na inihiwalayan tayo? Yung kanta po ni Eva Eugenio, "O tukso, layuan mo ako." Hindi ko lalayo sa inyo, tukso. Amen? Ang tukso po, kahit saan ka pumunta, kahit nandito nga na sa church, may tukso eh. Tama po ba? Nakuha niyo punto ka, kahit nandito tayo sa church, may tukso. Kahit nasa loob ko ng bahay niyo, may tukso. Kahit nag-iisa ka, mayroong tukso. Kahit saan ka pumunta, may temptation. Amen? Pero, ang sabi ng banal na kasulatan, nagtatagumpay tayo kasi nasa atin ang banal na Espiritu. And yet, possible minsan mahulog tayo. Tama? Pero tuturuan pa rin tayo ng Lord na matuto sa pagkahulog natin iyon. Amen po ba? At yung panghuli, mga kapatid, yung katiyakan na may buhay na walang hanggan tayo. So, 6. So, pag sinabing Kristiyano ka, ano ang dapat na laman ng isipan mo? Hello mga kapatid. Ang pagiging Kristiyano, una, may pananampalatayang totoo kay Kristo. Pangalawa, pinapahayaan mo na ang banal na Espiritu ang siyang magmanyobra ng iyong buhay. Pangatlo, pinaglilingkuran mo si Kristo sa pamamagitan ng pagbabahagi mo ng kanyang salita. Pang-apat, sumasamba ka sa Diyos at totally 100% inihandog mo na ang buhay mo kay Kristo. At pang-lima, tayo ay patuloy na nakikipaglaban saan? Sa gawa ng kasalanan. At pang-anim, tayo ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Tanong, sa seryosong Kristiyano, madali po bang maging Kristiyano? Madali po ba? Sa nguso, madali. Tama po ba? Pero, sa loob ng puso natin, kung seseryosohin natin ito, mabigat. Kaya pag tinanong nyo ako, Pastor, yan lahat ba na yan nararanasan mo? Hindi lang ho yung 6 na yan. Marami pa po. Kaya nga ho, by the grace of God, kung bakit lang po ako nakakatayo sa Panginoong Diyos. Kaya nga, madalas sabi ko sa inyo, sama niyo po ako sa prayer. Di ba nanghihingi ako ng prayer sa inyo? Lagi ko sinasabi sa inyo yun. Kasi, without Jesus Christ in my life, I can do nothing. Amen po ba? Ganon din po sa inyo. Kaya kapag sinabi natin Kristiyano, hindi ho basta-basta yung salitang Christian. Sa panahon po, noong 1500, lalo na noong 1st century, kapag sinabi mong Christian ka sa panahon na Napol, pugot ulo mo. Tama po ba? Sa ibang bansa, communist country, pag sinabi mong Christian ka, tatayo ka ba ng patag? Hindi, pumunta ka ng ibang bansa. Tayo, napakadaliho ng pagiging Kristiyano natin dito. Pero pag nagbasa po kayo, The Voice of the Martyr, kahit po sa mga YouTube, kahit na po sa mga samahan, marami hong namamatay na Kristiyano na tumatayo po dahil kay Kristo. Siguro, mga nakikita nyo sa Facebook ninyo, binabaril yung mga Kristiyano. Tama po ba? Pinapakain sila sa leon. Kung ano-ano yung ginagawa sa kanila.
Dahil lang po yun sa salitang Kristiyano. Dahil lang po yun sa word na Christian. Dahil ang salitang Christian, follower of Jesus Christ. Amen? Follower of Christ, tagasunod ni Kristo. Mga kapatid, it's time to high our spiritual condition. Kapag sinabi natin dapat Christian tayo, dapat talaga makita si Kristo sa buhay natin. Kapag sinabi talagang Christian tayo, dapat kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ, doon tayo lumalakad. Katulad na sabi ko kanina, nung nakakita ako sa TV ng isang inahing bibe, lahat ng inakay sumusunod. Tumalon na nga po sa polls, tumalon din po yung lahat ng, ng kasunod. Bakit po? Kasi nga, total dependent po sila sa nanay nila. Tayo, if we are a Christian, we should be totally dependent kay Christ. Without Christ, we can do nothing, mga kapatid. Amen? So, yan po ang ibig sabihin ng Kristiyano. Bakit ka tinawag na Kristiyano? Amen po ba? So, kapag sinabi natin Christian, dapat maging malinaw po ito sa atin, mga kapatid. I hope and I pray na itong salita ng Diyos ay nagbigay sa atin ng panibagong kalakasan at panibagong dagdag na paglago sa ating pananampalataya. And it's part our reformation sa kaloob-looban ng puso natin at sa buhay natin at sa kabuuan ng church na ito. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, muli po, by your grace and by your mercy, O God, tinuruan niyo po kami ngayon kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano. Nakita namin, Panginoon, doon sa unang pag-aaral namin last Sunday, na si Kristo ay patuloy na nagro-rule sa buhay po namin. Dahil siya po ay propeta ng church na ito, ng buhay namin, na nagbabahagi at sa kanya lamang nanggagaling ang salita. Siya po ang aming dakilang saserdote, ang aming tagapamagitan. Siya ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Siya ang dahilan kung bakit kami may buhay na walang hanggan. At siya din ang dahilan kung bakit kami nakalalapit sa inyo at nakakatawag ng Ama namin. Panginoon, salamat sapagkat ang aming Panginoong Jesucristo ang hari ng church na ito at ng buhay namin. Ibig sabihin, He is the Lord of our lives. He is the Lord of this church, Panginoon. At ang ibig sabihin po noon, we need to submit ourselves to Jesus Christ and to His written word. And to the Holy Spirit na patuloy po na gumagawa sa aming mga buhay. At yan ang ibig sabihin ng salitang Christ. At kami naman ay tagasunod ni Kristo, kaya kami tinawag na Kristiyano. Malinaw po na hindi kami sumusunod sa hindi namin nauunawaan at naiintindihan kung sino ang sinusundan namin. Malinaw po na ang sinusundan ng totoong Kristiyano, kung bakit kami may buhay na walang hanggan, kung bakit kami namumuhay sa may pananampalataya kay Jesucristo dahil kilala namin kung sino si Kristo sa buhay namin. He is God. He is man, O God, na alam namin, Panginoong Diyos, na because of Him, we have eternal life at dahil sa Kanya ay meron po kaming tunay na pagtingin ninyo sa amin na kami ay banal dahil po kay Kristo. Lord, ang aking dalangin bilang mga Kristiyano, maintindihan namin mamuhay kami sa pananampalataya. Bilang Kristiyano, dapat namin laging iisipin na ang banal na Espiritu na selyo at tanda ng aming kaligtasan at nananahan sa aming buhay ay nasa amin na siyang gabay at siya nagro-rule sa amin. Dapat maintindihan po namin, Panginoong Diyos, na kami ay patuloy na nagpapahayag, nagpapagamit ng buhay namin na si Jesus ay ibinabahagi sa tao sa pamamagitan ng mga salita nyo na binibigkas ng aming bibig o sa aming maayos na pamumuhay. Dapat, Lord, maintindihan namin, Panginoon, na lagi kaming magsasabi, Lord, magbibigay kami ng araw upang sambahin ka namin sapagkat yung buong buhay namin ito ay hinandog sa inyo. Panginoon, lagi namin iisipin na araw-araw ay meron kaming struggle. May paikipaglaban kami sa gawa ng dyablo at takbo ng sanlibutan. Pero Lord, alam namin na kami ay may buhay na walang hanggan at isa man ay walang mawawala sa inyo. Kaya Lord, maraming salamat. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Sige pa, we have a break.